So, One God Series of Teaching, Part 13 na po tayo. Okay? Pwede na po tayo umupo. So, pinamagatan ko itong Part 13 na po ito ay One Father. Okay? One Father. Iisang Ama. Okay? Mateo 23:9. Sabi po rito, and call no man your father upon the earth, for one is your Father, which is in heaven. Pagdating po sa spiritual, we have only one Father, which is in heaven. Malakay 2:10, have we not all one Father? Had not one God created us? So one Father. 1 Corinthians 8:6, as for us, there is only one God, the Father. Okay? Ephesians 4:6, one God and Father of all, who is above all and through in all and in you all. Okay? The word Father as defined in the dictionary is the one that institute, the source, the founder, the maker, or creator, the inventor, or originator. So, hindi na kailangan na matawag kang Father dahil nanganak ka. Patulad na lang, kasi Father is a title ascribed to anyone who lives to its definition. Okay? If you are an institutor, inventor, founder, pwede kang tawagin Father. Halimbawa, si Socrates, si Plato, si Aristotle, tinatawag silang fathers of philosophy. Pero hindi naman sila nanganak. Sino yung father of science? Father of science. Mga estudyante, hindi kayo nag-aaral. Si Galileo, father of science. Father of mathematics. Archimedes of Syracuse. Father of geometry, Euclid. Father of biology, si Aristotle. Oh, ito, alam niyo to, ama ng katipunan. Andres Bonifacio. Okay. Ito, alam niyo to, father of faith, si Abraham. Okay, so God is called Father, however, because He is our Creator. Okay, the source of everything that is good. He is the Father of Christians who have been adopted as His sons through our Lord Jesus Christ. So God is called the Father not because He gave birth. Okay? Kasi siya kasi yung originator, siya kasi yung creator. Sa Lord's Prayer, the Lord's Prayer begins with our Father in heaven to establish a personal and intimate relationship with God as a loving, caring, and accessible Father, teaching us to approach God with trust and security as a child of a parent. So gusto ng Diyos magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya bilang Siya na ating pong amang pong nakamala na sa langit. So may mga Bible verses dito na nagpapakilala po ng Diyos ay Ama. Okay? Deuteronomy 32:6, this is not the way to repay the Lord. Is it? You foolish and witless people. Is He not your Father who bought you, formed you, and established you? So, kailangan daw, huwag tayong maging foolish at wala daw kung utak na gawan natin ng masama. Suklian natin ang masama ginagawang kabutihan ng Ama natin na nasa langit. Psalms 28 verse 5, a father to orphans and an advocate for widows is God in His holy dwelling place. Malakay 3:17, they'll be mine, says the Lord of the heavenly armies. In the day when I prepare my treasured possession, I'll spare them, just as a father spares his own son who serves him. So, sabi ng Diyos, tayo po daw po ay ililigtas. Okay? Gagawin bibigyan po tayo ng kayamanan. Ayan, no? When I prepared my treasured possession. Diba? Okay, so tayo po ay aalagahan ng Diyos katulad ng pag-aalaga ng Ama sa kanyang anak na naglilingkod sa Kanya. Psalms 103:13, like a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Okay, Hebrews 12:6-7, for the Lord disciplines the one He loves, and He punishes every son He accepts.
What you endure disciplines you. God is treating you as sons. Is there a son whom his father does not discipline? So, kaya tayo dumadanas minsan ng mga bagay na hindi kaaya-aya dahil disiplina pala ng Panginoon, dahil mahal po tayo po ng Diyos. So masarap disiplinahin po ng Diyos kasi tinuturing tayong anak. If there is only one Father, why is Jesus Christ prophesied to be called everlasting Father? Okay, bakit tinatawag siya? Na iprophesy niya na everlasting Father po siya. Diba? No, you shall not call anyone on earth Father. Walang tatawagin na Ama dito sa lupa dahil we have only one Father. Pero si Jesus Christ sa Isaiah 9:6 po yung sinabi, for unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be in his shoulder, on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Okay, alalahanin natin na sinasabi, sa binasa natin sa nakaraan, Mateo 23:9, na no one shall call anyone on earth Father, because we have only one Father in heaven. Pero dito tinawag na Everlasting Father ang Diyos, ang Panginoon. Yung bata na ipanganganak, okay, ito po ay patungkol sa Panginoong Jesucristo. A son to be born, a son is given. Patungkol po yan sa Panginoong Jesucristo. And he shall be called that everlasting Father. Kasi nga, siya yung manifestation o incarnation of God in the flesh. Okay? Kaya, he will be called everlasting Father. Ngayon, sabi po ng iba, he will be called future tense. Kailan nangyari yan? Okay? Kailan nangyari? Sagutin nyo sila. Kung kailan nangyari na tawag siyang God and Prince of Peace, doon nangyari yon. Okay? Yun yung katuparan ng hula. Kasi sasabihin nila, future pa daw. Eh, kailan ba siya tinatawag na Prince of Peace? Di ba? Oh, yun po yung sagot po doon. So, nandito po tayo po ngayon sa mga issues na kung saan may makakaharap kayo, mga nagpapakilala na naniniwala sa isang Diyos, pero pag pinaliwanag na nila, lalabas na tatlo. So, puro issues yung ngayon yung pinag-uusapan po natin. Tayo hindi lumalabas na tatlo, bagamat naniniwala tayo sa Ama, Anak at Espiritu Santo, lumalabas pa rin isa. Okay? Lumalabas pa rin isa. Ano pa? Micah 5:2, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel. Nang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Anong relation nito sa everlasting Father? Si Jesus Christ came from everlasting. Iisa lang naman ang everlasting, ang Diyos. So ipinanganak yung everlasting. Nakuha ninyo? Lalabas sa akin, magmumula daw po sa Diyos. Kaya nga, from everlasting. Bilang Diyos siya ay mula sa magpasawalang hanggan at hindi namamatay. Ngunit dahil nagkatawang tao siya, siya ay ipinanganak at namatay para sa ating mga kasalanan, para tayo ay maligtas. Ngunit hindi siya nanatiling patay. Bagkus ay nabuhay na nga muli para ipakita sa atin na siya lamang ang may kapangyarihan para ibigay ang kanyang buhay at kuhanin ito muli. Verse po natin po dyan, John 10:17-18, sabi ni Jesus, dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Inibinigay niya yung kanyang buhay, sinong babawi? Siya rin kukunin daw po niya muli, bubuhayin din daw niya yung sarili niya. Yun po ibig sabihin po noon. Sino may hindi nag-aalis sa akin nito? Kundi kusa ko itong ibinigay. Akala ko ba ibinigay siya? Pero siya, binibigay daw niya yung kanyang buhay. As God, He was giving Himself. As a Son, He was sent. Naunawahan po ba natin? May kapangyarihan ako magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuha muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama, sa kanyang Ama, sa kanyang divinity. Amen? So, yun po yun. The Son is the flesh. Okay, so, siya pa rin pala yung kukuha. Siya yung nagbigay, siya rin yung bubuhay po sa sarili po niya.
Ano ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus? Ng Panginoong Hesus na sabihin niya sa John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Iisa ba sila sa layunin o isa ba talaga sila sa pagka-Diyos? Sinasabi kasi ng iba, layunin po kasi po daw po yon. Okay? Pero hindi iisa sa layunin ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo. Kung di iisa sa pagka-Diyos sa Ama, I and the Father are one. Ibig niyang sabihin ay nagpapakilala siya sa mga Hudyo na Diyos. Dahil nga siya ang pagkakatawang tao ng Diyos. Malinaw ang pagkaunawa ng mga Hudyo na sinabi ng Panginoong Hesus, kaya nga sila'y nagalit at dumampot ng bato upang siya'y batuhin. Basahin natin. John 10:30 hanggang 33. Ako at ang Ama ay iisa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting bagay, mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw ay bagaman, ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. So, ang linaw-linaw, hindi ayon sa layunin. Talagang ina-identify niya yung sarili niya na siya at ang Ama ay iisa. Naunawahan ito ng mga Hudyo na ginagawa niya yung sarili niya na siya yung Diyos, kaya nga sila dumampot ng bato. So, hindi po sa layunin. Kung layunin lamang, hindi sila magagalit. Layunin lamang pala eh. Lahat naman tayo, kailangan maging isa sa layunin ng Diyos. So, kapag layunin lamang, hindi sila magagalit. Pero naunawahan po nila na He was identifying Himself with the Father. Na siya ay iisa sa Ama o isa o siya rin yun. Karagdagan pa dito na hindi layunin ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo ay dahilang sinabi ni Jesus sa John 4:9, John 12:45, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Basahin natin. At ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Okay? Doon sa nagsugo sa akin. John 12:49, sinabi sa kanya ni Jesus, hinahanap ni Felipe yung Ama, pakita mo sa amin. Ito yung sagot. Malaon ng panahon, ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo? Ipakita mo sa amin ang Ama. Kasi nga, Jesus Christ is the manifestation of God. 1 Timothy 3:16, pinag-aralan natin, God, there is only one God. God was manifested in the flesh. Napakita siya sa laman. Okay? At He is the visible likeness of the invisible God. Kaya kapag nakita mo na si Jesus, nakita mo na yung Ama kasi siya nga yung visible manifestation of the invisible God. Iisa lang po ang Diyos. Okay. Passages in the Bible that speaks about the Father and the Son doing the same work. Sabi nung iba, yung mga narinig ko, dapat daw iisa sa layunin. Kasi nga daw, alangan naman buhayin daw ni si Jesus Christ yung sarili niya. Yung nagsabing yon, hindi po bihasa sa Biblia. Bakit ko sinabi? Kasi may passages sa Biblia na kung ano yung ginagawa ng Ama, ginawa din niya. Halimbawa, Acts 2:24, John 2:19-21. The Father raised Jesus from the dead, and so did Jesus raise Himself up. Sabi ni Jesus Christ, destroy this temple and I will raise it in 3 days. Sabi niya, I will raise it in 3 days. Sa verse 21, He was talking of His body, the temple. So bilang Diyos, siya yung nag-raise ng kanyang templo, ng kanyang katawan. Nakuha ninyo. Pero may Bible verse din na sinasabi, ang Ama ang nagbumuhay muli sa ating pong Panginoon. John 6:7, John 14:26. The Father is the sender of the Holy Spirit,
and so is Jesus the sender too. Si Jesus Christ, sinabi rin niya, ipapadala niya yung Holy Spirit. Okay? Sabi nga niya, I will come to you. Siya daw po yung pupunta po sa atin. Okay? John 12:32 and John 6:44, the Father draws people to Jesus and so is Jesus draws people to Himself. Okay? So yung Ama, okay, dadalhin niya ang mga tao sa Panginoong Hesus, pero si Jesus, sinabi niya, if I will be lifted up on earth, I will draw all men. Okay? Dadalhin niya yung mga tao sa sarili niya. Ito binabasa natin, nandun po yan, nakasulat po doon. John 26 verse 23, John 14:14, the Father answers our prayers in the name of Jesus Christ, and so is Jesus answers prayers as in His name. So parehas yung ginagawa po nila. Okay? Pwede kong sabihin dalawa. Yan ang problema dalawa Dalawa yung napapansin. Hindi nababanggit yung Holy Spirit. Dalawa yung napapansin. Di ba? Pero actually, sabi niya, I and the Father are one. Okay? Kasi nga, may manifestation. Baka mamaya nalilito kayo. There is only one God. Yung manifestation, hindi iba yun sa Kanya. Pero pag titignan mo, wala kang makikita kundi yung manifestation kasi hindi naman makikita ang Ama. Nakuha nyo? Kahit tignan mo, wala kang ibang makikita kundi si Jesus Christ lamang. John 6:40, Romans 4:17, 1 Corinthians 6:14, Jesus will raise us up from the dead and so is the Father will raise us up. Okay? So, last slide na po ito. Kung papansinin niyo po dyan, okay, Jesus is coming dun sa itaas, God is coming din dito, tapos may mga Bible verses. God the Creator, Jesus the Creator. God the Redeemer and Savior, Jesus the Redeemer and Savior. Daming verses, Jesus the Shepherd, God the Shepherd and Savior. Okay, God the King, Jesus the King. Jesus the first and the last, God the first and the last. God the Rock, Jesus is the Rock. Lahat ng title of God ay na kay Jesus Christ. Kasi nga, ako at ang Ama ay iisa, sabi ng Panginoong Hesukristo. So, talagang iisa ang Diyos. Naniniwala tayo sa Ama, He is the Father in creation. Naniniwala tayo sa Anak, He is the Son in redemption. Nagkatawang tao siya para iligtas tayo. Naniniwala tayo sa Holy Spirit. He is the God in regeneration. Kaya tayo na born again dahil sa Kanyang Espiritu Santo. God above us, God with us, pumunta siya rito, God in us, there is only one God. I-discuss pa natin yung mga ibang mga issues na hindi po nila naunawahan sa mga susunod po na mga araw.